Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, comment, at subscribe. I-activate din ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga kwento. Nahinto sa traffic light, napako ang aking tingin sa isang pulubing binubugbog ng mga siga-siga. Nang lumapit ako, napasigaw ako, "Tatay!" Samantalang ang sabi ng asawa ko, nasa isang mamahaling home for the aged si tatay. Nanginginig. Hinila ko si tatay papasok sa kotse at inihanda ko ang regalo para sa party sa opisina ng aking asawa. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong nanonood. Huwag ding kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito, ha? Ang halimuyak ng bagong giling na kapeng barako ay pumuno sa malinis na kusinang may kulay na ivory white. Dahan-dahang pumasok ang sinag ng umaga mula sa siwang ng sedang kurtina na tumatama sa anyo ni Eliana na abala sa pag-aayos ng almusal sa marmol na mesa. Lahat ay tila perpekto. Ang mga mamahaling plato ay maayos na nakahanay. Ang pandesal ay tamang-tama ang pagkaluto at isang baso ng sariwang orange juice para kay Santiago, ang kanyang asawa. Ang buhay na tinatamasa ni Eliana ngayon ay pangarap ng maraming babae. Ang maging asawa ni Santiago Reyes, isang real estate mogul na mabilis ang pagsikat ng karera, ay nagbigay sa kanya ng buhay na puno ng karangyaan. Isang 2 palapag na bahay sa isang eksklusibong subdivision, mga sasakyang nakahilera sa garahe, at isang credit card na walang limitasyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mas matindi ang pakiramdam ng kahungkagan sa dibdib ni Eliana ngayong umaga. Narinig ang mabibigat na yabag pababa ng hagdan. Lumitaw si Santiago, nabihis sa kanyang navy blue na suit na gawa ng isang sikat na designer. Makisig ang kanyang mukha, malinis, at nagpapakita ng isang dominanteng aura na laging nagpapailag sa kanyang mga kanegosyo. "Nasaan na yung maruun na kurbata, Eliana?" tanong ni Santiago nang hindi lumilingon. Abala ang kanyang mga kamay sa pag-scroll sa kanyang high-tech na gadget. Tinitingnan ang stock market ngayong umaga. Bahagyang ngumiti si Eliana. Agad na kinuha ang tinutukoy na kurbata mula sa aparador at lumapit sa kanyang asawa. Maingat na itinali ng malambot na mga daliri ni Eliana ang sedang tela sa leeg ni Santiago. Napakalapit ng kanilang distansya, ngunit may isang malamig na pader na tila naghihiwalay sa kanila. "Mahal," mahinang tawag ni Eliana. "Sa makalawa na ang anniversary ng kumpanya, di ba?" Ungol ni Santiago. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen ng gadget. "Kailangan mong maging perpekto. Inutusan ko na ang assistant ko na ipadala ang gown mula sa paborito nating boutique. Huwag mo akong ipapahiya. Maraming malalaking investor ang darating." Napalunok si Eliana. Naglakas loob. "Pwede ba nating sunduin si tatay? Gusto kong nandoon siya. Siguradong ipagmamalaki niya ang manugang niyang napakatagumpay. At saka, 3 buwan ko nang hindi naririnig ang boses ni tatay." Biglang huminto ang pagkilos ng mga kamay ni Santiago. Ibinaba niya ang kanyang gadget at tiningnan si Eliana ng isang tingin na mahirap basahin. May kislap ng inis na pilit niyang tinatakpan ng isang mapanlinlang na ngiti. "Mahal," sabi ni Santiago. Malambing ang kanyang tono ngunit parang isang babala. Hinawakan niya ang pisngi ni Eliana, bahagyang diniinan. "Ilang beses na nating pinag-usapan to. May sakit ang tatay mo. Malala na ang pagiging ulyanin niya." Sabi ng doktor sa exclusive na Home for the Aged, ang biglaang pagbabago ng kapaligiran ay maaaring makasama sa mental state niya. "Gusto mo bang atakihin sa puso ang tatay mo sa party ko?" Yumuko si Eliana. Nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata. "Pero, mahal, kahit sa telepono lang, hindi ba pwedeng makausap siya? Tuwing tumatawag ako sa numerong ibinigay mo, laging hindi sinasagot o kaya'y sinasabing tulog si tatay o may therapy." Huminga ng malalim si Santiago, na parang kaharap ang isang batang nagmamaktol. Binitiwan niya ang mukha ni Eliana at marahas na inayos ang kanyang suit. "Hindi ka ba marunong magpasalamat, Eliana? Gumastos ako ng milyon-milyon para ilagay ang tatay mo sa isang VIP facility. May 24-hour private nurse siya. Ang pagkain niya, inayos ng isang nutritionist. At ang kwarto niya, nakaharap sa hardin. Para kanino ba yun lahat? Para sa'yo.
para hindi ka na mahirapang mag-alaga ng isang matandang ulyanin habang inaasikaso ang bahay. Nagtatrabaho ako ng husto, tapos pagdududahan mo pa ako. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Eliana. Agad na gumapang ang pagsisisi. Pakiramdam niya ay isa siyang asawang walang utang na loob. Tama si Santiago. Napakabuti ng kanyang asawa na akuin ang gastos sa pag-aalaga kay tatay na hindi biro matapos ibenta ang lumang bahay ni tatay para sa puhunan sa negosyo ni Santiago. Sa pahintulot din naman ni tatay, sabi niya noon, "Pasensya na mahal, hindi ko sinasadya." Pabulong na sabi ni Eliana, "Namimiss ko lang talaga siya." Kinuha ni Santiago ang kanyang kape, uminom ng isang lagok, at muling ibinaba ito ng may malakas na kalansing. "Itabi mo yang pananabik mo para sa mas mahahalagang bagay. Mag-focus ka na lang sa pagiging isang magandang hostess sa party. Huwag mong problemahin ang mga bagay na inayos ko na. Magtiwala ka sa asawa mo. Naiintindihan mo?" "Opo, mahal." Hinalikan ni Santiago ang noo ni Eliana. Isang halik na matabang at malamig. Pagkatapos ay lumakad siya palabas. Sinundan siya ni Eliana hanggang sa terasa. Kumakaway habang ang makintab na itim na sedan ay papalabas ng automatikong gate. Nang mawala ang sasakyan sa kanto, muling bumalot ang katahimikan. Ang malaking bahay ay tila isang ginintuang hawla. Bumalik si Eliana sa hapagkainan. Tinitigan ang bakanting upuan sa kanyang harapan. Hindi maganda ang kanyang kutob. Bihirang magkamali ang kutob ng isang anak, ang imahe ng maamong mukha ng kanyang ama, na laging tumatawag sa kanya ng prinsesa ni tatay, ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. 3 buwan na ang nakalipas, nang dalhin ni Santiago si tatay sa di umano'y home for the aged. Mukha namang malusog ang kanyang ama, maliban sa paminsan-minsang pagkalimot kung saan na ilalagay ang salamin. Totoo bang ganoon kabilis lumala ang pagiging ulyanin hanggang sa hindi na makahawak ng telepono? Ting! Nag-vibrate ang phone ni Eliana sa mesa. May pumasok na text message. Binuksan niya ito. Mensahe mula kay Santiago. Text message: "Huwag na huwag kang pupunta sa home for the aged nang mag-isa. Ang procedure ng pagbisita ay kailangang kasama ang primary guardian at ako yon. Huwag kang gagawa ng iskandalo doon." Paulit-ulit na binasa ni Eliana ang mensahe. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot na unti-unting gumagapang. Bakit kailangan pang magpadala ni Santiago ng ganoong babala? Para bang may itinatago siyang isang malaking sikreto? Bigla, ang kanilang wedding picture na nakadisplay sa ibabaw ng aparador sa sala ay nahulog ng walang dahilan. Ang salamin nito ay nabasag, humahati sa mukha ni na Santiago at Eliana. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Pinulot niya ang frame nang nanginginig ang mga kamay. Sa labas, ang dating maliwanag na kalangitan ay biglang dumilim, na tila naghahanda ang kalikasan na maghatid ng isang masamang balita na wawasak sa kanyang mundo. Ang hindi mapakaling damdamin ay unti-unting sumisira sa kalooban ni Eliana na parang anay na kumakain sa kahoy. Ang babala ni Santiago sa text ay lalo pang nagsindi sa apoy ng pagdududa na matagal na niyang sinusubukang apulahin. Hindi si Eliana isang manika na mananahimik lang habang sumisigaw ang kanyang kutob. Sa dahilan na kukunin ang gown na in-order para sa party, pinaharurot ni Eliana ang kanyang puting SUV sa siksikang kalsada ng Kamaynilaan ng tanghaling iyon. Napakainit ng sikat ng araw na tila sinusunog ang aspalto. Sa loob ng malamig at mabangong sasakyan, pakiramdam ni Eliana ay hiwalay siya sa magulong mundo sa labas. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kalsada. Ang isip niya ay lumilipad patungo sa kanyang ama. Totoo bang nasa home for the aged siya o may itinatago si Santiago? Nagpula ang traffic light sa isang malaking intersection. Huminto ang sasakyan ni Eliana sa pinakaunang linya, sa tabi ng maalikabok na bangketa. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang maruming flyover, may tanawing nakakadurog ng puso. Isang grupo ng mga kabataang siga-siga ang nakapalibot sa isang taong nakahandusay sa lupa. Sa una, gusto sanang umiwas ng tingin ni Eliana. Hindi kayang makita ang karahasan na madalas mangyari sa magaspang na lansangan ng lungsod. Ngunit may pumigil sa kanya.
Ang taong nakahandusay ay nakasuot ng isang kupas na barong Tagalog. Huminto ang tibok ng puso ni Eliana. Iyon ang paboritong barong ni tatay. Naalala ni Eliana na siya ang bumili niyon. 3 taon na ang nakalipas mula sa kanyang unang sahod bago siya ikasal kay Santiago. Hindi maaari. Bulong niya nang nanginginig ang mga labi. Sinipa ng isa sa mga siga ang nanlalambot na katawan ng matandang pulubi. Tanging naiangat lamang ng pulubi ang kanyang payat na kamay. Sinusubukang protektahan ang ulo habang nagmamakaawa. Ang kilos ng kamay na iyon. Ang paraan niya ng pagsangga, kilala ito ni Eliana. Iyon ang reflex na kilos ni tatay noong pinoprotektahan niya si Eliana mula sa isang lumilipad na bola noong bata pa siya. Hindi na malayan, tumulo ang luha ni Eliana. Tinatanggihan ng kanyang lohika, ngunit sumisigaw ang kanyang dugo. Tatay, binusinahan ni Eliana ng malakas, na ikinagulat at ikinagalit ng isang motorista sa tabi niya. Wala siyang pakialam. Padabog niyang isinara ang pinto ng kotse. Lumabas ng hindi iniintindi ang ilaw na malapit ng mag-green. Tumakbo siya ng paika-ika sa kanyang mataas na takong. Tumawid sa mainit na aspalto at sumuong sa usok ng mga tambutso patungo sa grupo sa ilalim ng flyover. "Tigilan niyo yan! Anong ginagawa niyo?" Sigaw ni Eliana. Basag ang boses sa galit at takot. Napalingon ang mga siga. Nagulat nang makita ang isang babaeng sosyal at may mamahaling bag na naglakas loob na lumapit sa kanila. Nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Eliana na parang isang inang tigre, umurong ang kanilang tapang. Dumura sila sa lupa at tumakas, iniwan ang kanilang biktima na nanginginig pa rin sa maruming semento. Napaluhod si Eliana sa maalikabok at basurahang bangketa, ang masangsang na amoy ng pawis, alikabok at sugat ay pumasok sa kanyang ilong. Nanginginig ang kanyang maputing kamay nang hawakan ang balikat ng matanda. "Manong, ayos lang po kayo?" tanong niya, garalgalang boses. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kamay na nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay puti, magulo at malagkit. Puno ng dumi ang kanyang mukha. May pasa sa gilid ng labi. Lubog ang kanyang mga mata. Ang tingin ay blanko at puno ng takot. Nang magtama ang kanilang mga mata, gumuho ang mundo ni Eliana. Iyon nga ang kanyang ama. Ang tatay niyang dating makisig, na laging amoy effervescent oil, ngayon ay mukhang basurang basta na lang itinapon. Tatay, humagulgol si Eliana. Hindi na napigilan ang kanyang pag-iyak. Niyakap niya ang mabaho at maruming katawan ng mahigpit. Walang pakialam kung madumihan ang kanyang mamahaling bestida. "Diyos ko, tatay, bakit po kayo nagkaganyan? Bakit kayo nandito?" Nanigas ang matandang katawan sa yakap ni Eliana. Dahan-dahan, hinaplos ng magaspang na kamay ni tatay ang likod ni Eliana, na para bang tinitiyak kung totoo ito. Miss, magbibigay ka ng pera? Huwag niyo na po akong saktan. Wala pa po akong naiipong pera." Ang mga salitang iyon ay sumampal kay Eliana ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang ama, ang sarili niyang ama, ay hindi siya nakilala at sa halip ay nagmakaawa dahil sa takot na masaktan. "Si Eliana po ito, tay. Si Eliana, ang anak niyo." Hinawakan ni Eliana ang payat na mukha. Pinunasan ang alikabok sa pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. "Tingnan niyo po ako, tay." Kumurap ang matatandang mata. Dahan-dahang bumalik ang ulirat sa likod ng ulap ng trauma. Nanginginig ang mga labi ni tatay. Tumulo ang malinaw na luha sa kanyang pisngi. "Eliana, anak," mahina niyang sabi, nakakadurog ng puso. "Ikaw, huwag mong sabihin sa asawa mo na nandito ako. Magagalit yon. Itatapon niya ako sa mas malayo." Kumulo ang dugo ni Eliana. Namutla ang kanyang mukha at pagkatapos ay namula sa galit. Ang ingay ng mga busina mula sa mga sasakyang nagsisimula nang matraffic ay halos hindi na niya marinig. Ang tanging malinaw sa kanyang pandinig ay ang mahinang pag-amin ng kanyang ama na nagpapahiwatig ng isang hindi maisip na kalupitan. Inalalayan ni Eliana ang kanyang ama na tumayo. "Halika na, tay, uwi na tayo. Wala nang pwedeng manakit sa inyo." Ginamit ang natitirang lakas, isinakay ni Eliana ang kanyang ama sa malamig at marangyang kotse. Isang nakakakilabot na pagkakaiba ang naganap. Ang Italian leather na upuan
ay inuupuan ngayon ng isang taong kalalabas lang mula sa paghamak sa lansangan. Ikinandado ni Eliana ang mga pinto. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela hanggang sa mamuti ang mga ito. Sa upuan ng pasahero, nakayukyok sa takot si tatay habang hawak ang seatbelt na parabang isang bitayan. Tiningnan niya si Eliana nang may maawaing tingin. "Huwag mo na akong ibalik sa lugar na yon, anak. Madilim doon. Ikinukulong ako sa bodega kapag dumarating si Santiago." Napapikit si Eliana, pinipigilan ang isang sigaw ng pagkabigo. Ikinulong sa bodega. Kaya pala, ang VIP Home for the Aged ay isang kuwentong pampatulog lamang na gawa-gawa ng kanyang asawa. Tumigas ang panga ni Eliana. Huminto ang kanyang mga luha, napalitan ng isang malamig na tingin na hindi pa niya kailanman ipinakita. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mukha ng masunuring asawa ay namatay na sa traffic light na ito. "Hindi po, Tay. Hindi tayo pupunta doon," mariing sabi ni Eliana. Tinapakan niya ang gas. Pinatakbo ang kotse hindi patungo sa kanilang marangyang bahay, kundi sa nag-iisang ligtas na lugar na natitira. Magbabayad sila. Pero bago yon, kailangan niyong gumaling. Habang umaandar ang sasakyan, muling tumunog ang phone ni Eliana. "Mahal ko," nakasulat sa screen ng kotse. Tiningnan ni Eliana ang pangalan na iyon nang may pagkamuhi, pagkatapos ay pinatay ang tawag. Ang digmaan ay nagsisimula pa lang. Ang apartment ni Clara, matalik na kaibigan ni Eliana mula kolehiyo, ang naging kanlungan nila. Ang lumang gusali sa isang hindi gaanong sentrong bahagi ng lungsod ay malayo sa radar ng karangyaan ni Santiago. Nang buksan ni Clara ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw nang makita ang matandang inaalalayan ni Eliana. "Diyos ko, Eliana, siya ang tatay mo?" Nanginginig na tanong ni Clara. Tumango lang si Eliana, ang mukha'y tuyo na sa luha. Walang maraming salita, inalalayan nila si tatay papasok sa guest room. Ang masangsang na amoy mula sa damit ni tatay ay pumuno sa maliit ngunit maayos na silid. Ngunit hindi nagreklamo si Clara. Mabilis siyang tumulong sa paglilinis kay tatay, pagputol ng mahahabang kuko, at pagpapakain ng mainit na lugaw. Matapos malinis at mabusog, mahimbing na nakatulog si tatay dahil sa pagod. Ang kanyang kulubot na mukha ay tila mas payapa. Bagaman paminsan-minsan ay nagugulat pa rin siya sa kanyang pagtulog na parang binabangungot pa rin ng lansangan. Sa sala, napaupo si Eliana sa sopa. Blanko ang kanyang tingin. Sabi ni Santiago, nasa VIP Home for the Aged si Tatay Clara. Sabi niya masaya si tatay doon. Bulong ni Eliana. Ang boses ay parang basag na salamin. Sinungaling siya. Itinapon niya si tatay na parang basura. Hinawakan ni Clara nang mahigpit ang kamay ni Eliana. "Kailangan mong i-report sa pulis, Eliana. Kriminal ito. Pagpapabaya sa magulang. Panloloko." "Hindi pa ngayon." Malamig na putol ni Eliana. Itinaas niya ang kanyang mukha. Ang mga matang puno ng luha ay ngayoy naging matalim. "Kung magre-report ako ngayon, may 1,000 paraan si Santiago para makalusot. May pera siya, may koneksyon sa mga magagaling na abogado. Kayang-kaya niyang baliktarin ang lahat. Sasabihin niyang tumakas si tatay dahil ulyanin na. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Kailangan kong wasakin siya hanggang sa hindi na siya makabangon pa." Tumayo si Eliana at inayos ang kanyang gusot na bestida. "Bantayan mo si tatay, Clara. Pakiusap, huwag mong hahayaang malaman ni Numan na nandito siya. Kailangan ko nang umuwi. Kapag wala ako sa bahay pagdating ni Santiago, maghihinala yon." Pagsapit ng gabi, nakabalik na si Eliana sa kanilang marangyang bahay. Nagbabad siya sa mainit na tubig. Kinuskos ang kanyang balat na parabang nais niyang alisin ang pandidiri na kumakapit sa kanya dahil sa mga paghipo ng kanyang asawa. Matapos magsuot ng isang sedang duster, umupo siya sa sala at naghintay. Narinig ang ugong ng sasakyan ni Santiago na pumasok sa garahe. Bumilis ang tibok ng puso ni Eliana. Ito ang kanyang unang pagsubok. Ang umarte sa harap ng isang bihasang manloloko. Bumukas ang pinto. Pumasok si Santiago na may kunwaring pagod na mukha. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at inihagis ang kanyang briefcase sa sopa. Grabe ang traffic sa EDSA, reklamo niya nang hindi tumitingin kay Eliana.
Sasabog na yata ang ulo ko. Naghanda ka na ba ng maligamgam na tubig para sa paa ko? Huminga ng malalim si Eliana. Isinuot ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Lumapit siya, kinuha ang briefcase ni Santiago at inilagay sa mesa. Opo, mahal. Nasa banyo na, mahinang sagot ni Eliana. Nang paakyat na si Santiago, naglakas loob si Eliana. Mahal, dumaan ako kanina sa may bandang Cubao. Sabi nila, maraming palaboy doon. Huminto si Santiago. Bahagyang nanigas ang kanyang likod bago siya humarap na may blangkong mukha. Anong ginagawa mo sa ganoong lugar? Di ba't inutusan kitang pumunta sa butik? Nadaanan ko lang. Naalala ko na naman si tatay. Tinitigan ni Eliana ang mga mata ng kanyang asawa, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi. Mahal, ayos lang ba talaga si tatay? Buong araw akong hindi mapakali. Pwede ba tayong mag-video call sa nurse niya ngayon? Kahit 1 minuto lang, para mapanatag ako. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Santiago. Ang pagod niyang mukha ay napalitan ng isang malamig na galit. Suminghal siya at lumapit kay Eliana hanggang sa ilang sentimetro na lang ang layo ng kanilang mga mukha. Ang amoy ng mamahaling pabango na may halong sigarilyo mula sa kanyang katawan ay nagpaduwal kay Eliana. Ano bang problema mo, Eliana? Mababa ngunit may diin ang boses ni Santiago. Pinagbibintangan mo ba akong sinungaling? Sa tingin mo itinatago ko ang tatay mo? Sa tingin mo, yung milyon-milyong tinatransfer ko buwan-buwan, peke yon? Humihingi lang naman ako ng video call, mahal. Paranoid ka na at walang utang na loob. Biglang sigaw ni Santiago na ikinagulat ni Eliana. Maghapon akong nagtatrabaho. Iniisip ang anniversary ng kumpanya para patuloy kang mabuhay ng marangya. Para makabili ka ng mga mamahaling bag. Tapos, ito ang isasalubong mo sa akin? Pagbibintangan mo ang sarili mong asawa? Minasahe ni Santiago ang kanyang sentido. Umaarting siya ang pinakakawawang biktima. Alam mo ba, yang pagdududa mo ang lason sa pagsasama natin. Ligtas ang tatay mo, nasa intensive therapy siya, hindi pwedeng istorbohin. Kung tatawag ka, baka magalit ang therapist niya at umalis. Gusto mo bang walang mag-alaga sa tatay mo? Ang manipulasyon ay napakakinis at malupit. Dati, siguradong hihingi agad ng tawad si Eliana at makokonsensya. Ngunit ngayong gabi, sa likod ng kanyang nakayukong mukha, isang mapait na ngiti ang gumuhit. Nakikita na niya ang pattern. Gaslighting. Binabaliktad ni Santiago ang mga pangyayari para makonsensya si Eliana at tumigil sa pagtatanong. Pasensya na, mahal. Mahinang sabi ni Eliana, ginawang kaawa-awa ang boses. Namimiss ko lang si tatay. Sorry kung nagalit ka. Huminga ng malalim si Santiago, pakiramdam na nanalo siya. Hinawakan niya ang baba ni Eliana, pinilit itong tumingala. Ayan, ganyan dapat. Ang isang asawa ay dapat sumunod. Huwag maraming tanong. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti natin. Hinalikan ni Santiago ang labi ni Eliana. Kinailangan ni Elianang pigilan ang sarili na dumura. Sige na, maliligo na ako. Ihanda mo ang pantulog ko. Utos ni Santiago habang paakyat ng hagdan. Naiwang tulala si Eliana sa sala. Nakakuyom ang kanyang mga kamay hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Nang akma siyang pupunta sa kusina, napansin niya ang phone ni Santiago na naiwan sa center table. Umilaw dahil sa isang notifikasyon. Karaniwan, hindi niya pinapakialaman ang privacy ng asawa. Ngunit ngayon, sinapian siya ng katapangan. Sumilip siya sa hagdan. Walang tao. Rinig ang tunog ng tubig mula sa itaas. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang phone. Nakalock ito, ngunit nababasa ang notifikasyon sa screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave, pinangalanan lang na lipat bahay crew. Text: Sir, nawawala po. Yung matandang tinapon natin sa NLX kaninang hapon. Sabi ng mga siga doon, may babaeng nakakotse na kumuha sa kanya. Paano po ito, sir? Huwag niyo naman po sanang kaltasan ng bayad sa amin. Huminto ang tibok ng puso ni Eliana. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Eliana, anong ginagawa mo diyan? Ang baritonong boses ni Santiago ay narinig mula sa itaas ng hagdan. Nagulat si Eliana. Muntik nang mahulog ang phone sa kanyang kamay. Tumingala siya. Nakatayo doon si Santiago,
Nakatapis lang ng tuwalya at may mapanuring tingin. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok sa phone na hawak ni Eliana. Pakiramdam ni Eliana ay huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa sandaling iyon. Bumagal ang oras habang bumababa si Santiago sa hagdan ng mabilis. Ang tuwalya sa kanyang baywang ay bahagyang lumuwag, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkasindak na pilit niyang tinatakpan ng galit. "Akin na yan," marahas na sabi ni Santiago. Inagaw ang phone mula sa kamay ni Eliana bago pa niya ito maibalik. Napigil ni Eliana ang kanyang hininga. Mabilis na umikot ang kanyang utak, naghahanap ng palusot. Kung malalaman ni Santiago na nabasa niya ang mensahe, katapusan na niya. Hindi pa siya handa, hindi pa sapat ang ebidensya niya para ipakulong ang demonyong ito. Kaya gamit ang natitirang kakayahan sa pag-arte, nagpakita si Eliana ng isang inosenteng mukha. "Bakit mo naman hinablot ng ganyan, mahal?" Tanong ni Eliana na may halong pagtatampo. Ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa table runner. "Pupunasan ko lang sana itong mesa." Natapunan ng konting tubig. Nag-vibrate kasi yang phone mo at muntik nang mahulog, nasagi ng siko ko. Buti na lang nasa loko. Tinitigan ni Santiago ng matalim ang mga mata ni Eliana, naghahanap ng kasinungalingan. Sinalubong ni Eliana ang tingin na iyon nang hindi kumukurap, gamit ang lahat ng kanyang natitirang kahinahunan. Sinilip ni Santiago ang screen ng kanyang phone na ngayon ay madilim na. Binuksan niya ito, mabilis na binasa ang mensahe mula sa lipat bahay crew. Tumigas ang kanyang panga, lumitaw ang ugat sa kanyang leeg. Ngunit nang makita ang kalmadong kilos ni Eliana na bumalik sa pagpupunas ng mesa, unti-unting bumaba ang kanyang balikat. Huminga siya ng maluwag. Hindi nabasa ng kanyang asawa ang mensahe. Masyadong tanga at sunod-sunuran si Eliana para maghinala ng ganoon kalalim, isip ni Santiago. "Pasensya na," sabi ni Santiago. Ipinasok ang phone sa bulsa ng kanyang shorts. "Stress lang ako." Mensahe, "Yon, mula sa catering, may problema sa delivery. Sensitibo ako kapag tungkol sa trabaho." "Ah, ganoon ba?" Patag na sagot ni Eliana. "Sige na, magbihis ka na, baka magkasipon ka pa." Nang tumalikod si Santiago, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Eliana, napalitan ng isang nakamamatay na tingin. "Catering?" Isang bihasang sinungaling. Kinabukasan, pagkaalis ni Santiago, agad na kumilos si Eliana. Ang kanyang destinasyon ay hindi butik o salon, kundi ang kanilang dating bahay sa Quezon City. Ang bahay na puno ng alaala kung saan sila namuhay ng simple ngunit masaya ng kanyang ama. Pagdating doon, natigilan si Eliana sa harap ng gate. Ibang-iba na ang bahay. Ang dating kulay krema na pader ay napalitan na ng kulay abong minimalist. Ang lumang bakal na gate na paborito ni tatay ay napalitan na ng isang mataas na steel gate. Sa harap ng terasa ay may nakaparadang isang hindi pamilyar na sedan. Nanginginig ang kamay. Pinindot ni Eliana ang doorbell. Isang babaeng nasa katanghalian na ang edad at naka-duster ang lumabas na may masungit na mukha. "Sino po sila?" "Pasensya na po, ma'am. Ako po ang anak ng dating may-ari ng bahay na ito, si G. Andres Cruz." Magalang na sabi ni Eliana. "May gusto lang po sana akong kumpirmahin." Suminghalang babae. "Sinong Andres Cruz?" "Binili namin ang bahay na ito kay G. Santiago Reyes, 3 buwan na ang nakalipas. Nakapangalan na sa asawa ko ang titulo. Huwag kang gagawa ng gulo dito, ha? Legal naming pag-aari ito." Umikot ang mundo ni Eliana. 3 buwan na ang nakalipas. Eksakto noong sinabi ni Santiago na inilipat niya si tatay sa Home for the Aged. Pwede ko po bang makita ang deed of sale, ma'am?" "Sandali lang po. Nagmamakaawa ako." Pakiusap ni Eliana, nagsisimula ng mamuo ang luha. "Nawawalan po ng alaala ang tatay ko. Kailangan ko lang po ng kumpirmasyon." Marahil, dahil naawa sa magandang babae na umiiyak sa harap ng kanyang gate, lumambot ang babae. Pumasok siya sandali at bumalik dala ang isang kopya ng deed of sale. "Heto, tingnan mo. Malinaw ang petsa. At nandyan din ang pirma." Binasa ni Eliana ang dokumento. Malinaw na nakasaad doon, "Seller Andres Cruz, represented by Santiago Reyes, son-in-law." Nanlaki ang mga mata ni Eliana nang makita ang halaga.
Ang isang malaking bahay sa isang magandang lokasyon ay naibenta sa napakamurang halaga. Kalahati lang ng market value. Para bang kailangan ni Santiago ng pera noon. Ngunit ang pinakasumasakit sa dibdib ni Eliana ay ang pirma ni tatay sa Special Power of Attorney. Ang pirma ay magulo, putol-putol ang mga linya. Hindi iyon ang matatag na pirma ni tatay. Iyon ay pirma ng isang taong nanginginig sa takot o pinilit. Salamat po, ma'am. Garalgal na sabi ni Eliana matapos lihim na kunan ng litrato ang dokumento gamit ang kanyang phone. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Sa loob, gumuho ang kanyang depensa. Paulit-ulit niyang sinuntok ang manibela habang sumisigaw ng walang tunog. Hayop ka, Santiago. Hindi lang itinapon ni Santiago si tatay. Ninakawan pa niya ito ng nag-iisang ari-arian para sa kanyang katandaan. Ding! May pumasok na email sa phone ni Eliana mula sa isang private investigator na kinuha niya kagabi gamit ang kanyang lihim na ipon. Subject: Financial Report, Santiago Reyes. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Eliana ang attachment. Nakasaad doon ang bank statement ni Santiago, 3 buwan na ang nakalipas. May pumasok na malaking halaga, tugma sa presyo ng bahay ni tatay. At sa parehong araw, lumabas din agad ang pera. Hindi para sa investment, hindi para sa negosyo. Ang pera ay inilipat sa isang luxury car dealer para sa buong bayad ng isang pulang sports car sa pangalan ni Siska Amara, ang personal secretary ni Santiago. Tumawa si Eliana, isang tawang walang laman at nakakakilabot. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga labi ay nakangiti na parang demonyo. Ganoon pala, ang bahay ng kanyang ama ay ipinagbili para ibili ng bagong kotse ang kanyang kerida. Itinapon ang kanyang ama sa lansangan para malaya siyang makipaglaro sa iba. Ang lungkot sa puso ni Eliana ay naglaho. Ang natira na lang ay isang nag-aalab na galit na handang pasabugin ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha sa salamin ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang bakal na determinasyon. I-enjoy mo ang huling araw mo bilang hari, Santiago, bulong ni Eliana sa kanyang sarili. Dahil pagkatapos nito, sisiguraduhin kong mas komportable pa ang impyerno kaysa sa buhay mo. Pinaandar ni Eliana ang makina. Hindi siya umuwi. Nagtungo siya sa opisina ng isang kilalang abogado na mortal na kaaway ng kumpanya ni Santiago. Oras na para tumigil sa pagiging isang tangang asawa. Ngunit nang akmang tatapakan niya ang gas, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang daan. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Kinabahan si Eliana. Iyon ang personal driver ni Santiago. At sa likod na upuan, may isang taong hindi dapat nandoon sa mga oras na iyon. Isang taong nakatingin sa kanya nang may matalim na pagsisiyasat. Iyon ang kanyang biyenan, si Ginang Widya. Ang matandang babae na may mataas na ayos ng buhok at salamin na may gintong kadena ay tumingin kay Eliana nang may pangmamaliit. Isang tingin na laging nagpapaliit kay Eliana sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Mami, mahinang sabi ni Eliana, pilit na pinapakalma ang boses. Ano pong ginagawa ninyo rito? Ako, dapat ang magtanong niyan, masungit na sagot ni Ginang Widya. Anong ginagawa mo sa harap ng lumang bahay na to? Di ba't naibenta na ito ni Santiago? Gusto mo na namang magdrama? Naintindihan ni Eliana. Alam ng biyenan niya. Magkasabwat sila. Nadaanan ko lang po, Mami. Palusot ni Eliana. Suminghal si Ginang Widya. Madrama. Diyan naman magaling ang mga mahihirap. Makinig ka, Eliana. Sa makalawa ang malaking event ng anak ko. Huwag mong sisirain ang imahe ni Santiago dahil sa namamagamong mga mata. Umuwi ka na. Magpaspa ka. Gawin mong karapat-dapat ang sarili mo para sa anak ko. Opo, Mami. Umalis ang itim na sasakyan. Ang respeto ni Eliana para sa kanyang biyenan ay naging abo na ng pagkamuhi. Mag-ina, parehong demonyo. Hindi umuwi si Eliana. Nagtungo siya sa apartment ni Clara. Pagpasok niya, nadurog ang kanyang puso. Si tatay ay nakasiksik sa isang sulok ng kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Tatay, tawag ni Eliana. Nagulat ang matanda. Patawad po, aalis na ako.
Huwag niyo po akong buhusan ng tubig. Niyakap ni Eliana ang kanyang ama. Si Eliana po ito. Tay. Dahan-dahan, kumalma si tatay at humagulgol na parang bata. Gutom, anak. Sa lansangan, tira-tira lang ang kinakain ko. Sabi ni Santiago masarap ang pagkain ko. Pero sinungaling siya. Itinapon niya ako sa highway. Bawat salita ay isang patalim sa puso ni Eliana. Ang sakit na ito ang magiging gasolina para sa kanyang plano. Konting tiis na lang. Tay, bulong niya. Sa 2 araw, pagbabayaran nila ang bawat patak ng luha ninyo. Pagdating ni Eliana sa bahay, naabutan niya ang isang eksena. Si Santiago ay nakaupo sa sopa, tumatawa kasama ang isang babae. Si Siska Amara, ang kanyang sekretarya. Ang may-ari ng bagong kotse. Oh, mahal, nandyan ka na pala? Sabi ni Santiago. Ito si Siska, ang sekretarya ko. Tinutulungan niya ako sa party. Tiningnan ni Siska si Eliana mula ulo hanggang paa at ngumiti ng mapanlinlang. Hello, Mrs. Reyes. Sabi po ni Sir Santiago, kailangan niya ng tulong dahil busy po kayo sa mga gawaing bahay. Ang salitang gawaing bahay ay may diin na parang katulong. Eliana, ipagtimpla mo naman ng kape si Siska. Yung galing sa machine ha, mataas ang taste niyan, sabi ni Santiago. Pinipigilan ni Eliana ang galit. Naalala niya ang mukha ni tatay. Kung sasabog siya ngayon, masisira ang lahat. Ngumiti siya ng pilit. Sige, mahal. Habang nasa kusina, narinig ni Eliana ang kalansing ng susi ng kotse sa mesa. Sinasadya ni Siska. Ipinapakita niya ang susi ng pulang sports car. Hinahamon niya ang legal na asawa sa sarili nitong pamamahay. Nanginginig ang kamay ni Eliana habang nagsasalin ng mainit na tubig. Narinig niya ang kanilang bulungan. Konting tiis na lang, mahal, sabi ni Santiago kay Siska. Pagkatapos ng party, malaya na tayo. Pero nasusuka ako, mahal. Paano kung lumaki na ang tiyan ko? Malanding sabi ni Siska. Narinig ang tunog ng halik. Ang anak ni Daddy, malakas yan, bulong ni Santiago. Paglabas mo, lahat ng mana ni Daddy, sa'yo. Hindi para sa baog na yan na nasa kusina. Baog! Muntik nang mabitawan ni Eliana ang tasa. Si Santiago, ang ayaw magpatingin sa doktor. Inihain ni Eliana ang kape. Heto na po. Nang maamoy ang kape, biglang napatakip ng bibig si Siska at tumakbo sa banyo para sumuka. Nagpanik si Santiago at sumunod. Iniwan ang kanyang briefcase at mga dokumento sa mesa. Ito na ang pagkakataon. Nakita ni Eliana ang isang pulang folder. Sa letterhead ng isang papel na nakausli, may logo ng isang ospital, hindi maternity hospital, kundi isang mental hospital, Serene Minds Psychiatric Facility. Mabilis niyang kinuha ang papel. Hindi iyon para kay tatay. Sa pangalan ng pasyente, Eliana L. Reyes. Sa nagpapapasok, Santiago Reyes, asawa. Diagnosa, paranoid schizophrenia. May tendensiyang saktan ang sarili na mana sa ama. Petsa ng pagpasok, Enero, W. Medio, 60S. Sa makalawa, gumuho ang mundo ni Eliana. Ito pala ang plano ni Santiago. Hindi lang siya hihiwalayan, kundi tuluyan siyang aalisin. Gagamitin niya ang ginawa niyang kondisyon ni tatay para palabasing may lahi siyang baliw. Ikukulong siya sa mental hospital para makuha ang lahat at pakasalan si Siska. Eliana. Ang boses ni Santiago sa likod niya ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang isiniksik ang papel sa ilalim ng tray na hawak niya. Anong hawak mo? Malamig na tanong ni Santiago, kahina-hinala ang tingin. Ang tray. Mahal. Kalmadong sagot ni Eliana. Dadalhin ko na sa kusina ang natirang pagkain. Mukhang nasusuka si Miss Siska sa amoy nito. Tinitigan siya ni Santiago. Pero dahil hindi niya nakita ang papel, naniwala siya. Sige, dalhin mo na yan doon at huwag ka nang lalabas. Nang makarating sa kusina, napaupo si Eliana sa sahig, yakap ang ebidensya. Wala na siyang oras. Kailangan niyang baguhin ang plano. Hindi na lang niya ipapahiya si Santiago. Kailangan niyang unahan ito. Kinuha niya ang phone at nag-message sa isang tao mula sa nakaraan ni Santiago. Isang taong alam ang lahat ng baho nito. Text. Tama ka. Demonyo si Santiago.
Pumunta ka sa party. Kailangan ko ng testigo. Agad na may reply. Reply. Sa wakas, nagising ka na. Ihanda mo ang imbitasyon. May dala akong espesyal na regalo na matagal na niyang ibinaon. Pinunasan ni Eliana ang kanyang huling luha. Patay na ang dating Eliana. Simula ngayon, siya na ang kanilang bangungot. Nang gabing iyon, matapos umalis sina Santiago at Siska, kumilos agad si Eliana. Kinunan niya ng litrato ang dokumento mula sa mental hospital. Pagkatapos ay kinausap niya si Reno, ang kaibigan niyang abogado, sa isang secure na tawag. Reno, mas mabilis silang kumikilos. Sa ika, 19, ipapasok nila ako sa mental. Baliw na talaga si Santiago. Umalis ka na diyan, Eliana. Hindi, mariing sagot ni Eliana. Kung tatakas ako, siya ang mananalo. Sasabihin niyang tumakas ako dahil may sakit ako sa isip. Ang tanging paraan ay wasakin siya sa harap ng lahat ng taong hinahangaan niya. Pero delikado yan. Nakausap ko na si Tanti, putol ni Eliana. Tinutukoy ang dating kinakasama ni Santiago na itinapon nito sa probinsya. Darating siya. May dala siyang ebidensya ng kanilang pagsasama at ang anak nilang hindi kinilala ni Santiago. May bala na tayo. Reno. Ang ari-arian ni tatay, ang relasyon nila ni Siska, ang plano sa mental hospital at ang nakaraan niya kay Tanti. Ihanda mo ang demanda. Okay, sabi ni Reno. Mag-ingat ka, Eliana. Humarap si Eliana sa salamin. Naglagay siya ng pulang lipstick, isang kulay na ipinagbawal ni Santiago. Simula bukas, gagampanan niya ang pinakamagaling na papel sa kanyang buhay, ang papel ng isang asawang nababaliw. Kinabukasan, bisperas ng party, naghanda si Eliana ng napakaraming pagkain para sa almusal. Sinangag, tapa, longganisa, lahat ng pwedeng isipin. Ano to, Eliana? Tanong ni Santiago. Para sa selebrasyon ng tagumpay mo bukas. Masayang sabi ni Eliana, nanlalaki ang mga mata. Para sa pasasalamat, baka bumisita ang mga anghel para makikain. Tiningnan siya ni Santiago nang may halong pandidiri at kasiyahan. Nababaliw na nga siya, isip niya. Mas magiging madali ang kanyang plano. Aalis na ako. Maraming aasikasuhin sa hotel. Huwag kang tatawag, sabi ni Santiago. Hinawakan siya ni Eliana. Sama ako, mahal. Gusto kong tumulong. Marahas na inalis ni Santiago ang kamay niya. Tumigil ka nga. Manatili ka sa bahay at inumin mo ang gamot mo. Biglang nagbago ang mukha ni Eliana. Naging seryoso. Hindi pa tapos ang presentation mo, di ba? Narinig kitang sinisigawan si Siska kagabi. Hayaan mong ako ang gumawa. Alam ni Santiago na magaling si Eliana sa design at pagsusulat. Si Siska, puro ganda lang. Sige, sabi ni Santiago, inabot ang kanyang laptop. Pero ang folder lang ng presentation ang bubuksan mo. Kapag may nawalang file, babaliin ko ang kamay mo. Opo, boss, sagot ni Eliana na may malawak na ngiti. Nang makaalis si Santiago, nawala ang ngiti ni Eliana. Isinaksak niya ang isang flash drive sa laptop. Ang flash drive ay naglalaman ng kanyang inihandang sorpresa. Video ng pagtapon kay tatay, mga litrato ni tatay na namamalimos, ebidensya ng paglilipat ng pera kay Siska, audio recording ng kanilang lambingan sa kotse, at ang dokumento mula sa mental hospital. Binuksan niya ang orihinal na presentation at pinalitan ang lahat ng laman nito ng kanyang mga ebidensya. Biglang bumukas ang pinto sa ibaba. Pumasok ka, mahal. Siguradong tulog ang baliw kong asawa, sabi ni Santiago. Bumalik siya kasama si Siska. Kukunin ko lang ang charger. Pwede tayong magromansa sandali dito sa baba. Nanlaki ang mata ni Eliana. Ang pag-transfer ng files ay nasa 85% pa lang. Mahal, wala sa bag mo ang laptop, sabi ni Siska. Narinig ni Eliana ang mabilis na yabag paakyat. 90%. 92%. Palapit na ang mga yabag. Hawakan ng pinto. Nagsimula ng bumaba. Hindi pa niya natatanggal ang flash drive. 98%. 99%. Bumukas ang pinto. Transfer complete. Mabilis na binunot ni Eliana ang flash drive at ikinuyom sa kanyang palad. Bakit ang tagal mong magbukas? Sigaw ni Santiago, hinablot ang laptop. Inscan niya ang screen. Nakita niya ang file name ng presentation na may final sa dulo. Itinapat niya ang cursor dito.
Mahal, ang tagal mo naman. Sigaw ni Siska mula sa baba. Nainis si Santiago. Isinara niya ang laptop nang hindi tinitingnan ang laman. Tandaan mo, Eliana, bukas sa isang sulok ka lang. Kung may magtanong tungkol sa tatay mo, sabihin mong pumanaw na siya ng mapayapa. Sabihing patay na si tatay. Kinagat ni Eliana ang kanyang dila. Opo, mahal, ingat ka. Sana, sumabog ang presentation mo. Hindi nakuha ni Santiago ang ibig sabihin. Nang umalis siya, humalakhak si Eliana. Isang tawa ng tagumpay. Gabi ng party. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng karangyaan. Nakasuot si Eliana ng isang itim na bestida. Ang buhok ay nakaayos ng elegante. At ang labi ay kulay dugo. Nag-text si Reno. Nakahanda na ang mga pulis sa basement. Nakapasok na si Tanti sa kusina. Pagpasok niya sa ballroom, nakita niya si Siska sa tabi ni Santiago. Nakasuot ng isang makinang na gintong bestida, umaarteng parang siya ang may bahay. Nang makita siya ni Santiago, nagulat ito. Bakit ka nakaitim? May burol ba? Pabulong niyang sabi. Elegante ang itim. Mahal. Bagay sa isang paalamanan. Kalmadong sagot ni Eliana. Dumilim ang mga ilaw. Nagsimula na ang programa. Tinawag si Santiago sa entablado para sa kanyang talumpati. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Santiago. Sa likod niya, isang dambuhalang LED screen. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang kinabukasan ng aming kumpanya. Pinindot niya ang remote. Ito na, ang lumabas sa screen ay hindi mga graph, kundi isang CCTV footage. Isang mamahaling sedan, huminto sa isang madilim na highway. Isang lalaki ang kinaladkad palabas ang isang matanda. Natahimik ang buong ballroom. Hindi pa alam ni Santiago ang nangyayari. Nakatalikod siya sa screen. Itinaas ni Eliana ang kanyang baso. Boom! Sa screen, sinipa ng lalaki ang matanda at kitang-kita ang mukha ng lalaki, si Santiago Reyes. Ano to? Patayin niyo yan! Sigaw ni Santiago, pero wala na ang technician. Sumunod ang mga litrato ni tatay na namamalimos, na may caption. Ang investment ng CEO, pagtatapon sa biyenan. Sumunod ang audio recording ng usapan nila ni Siska tungkol sa pagbubuntis at sa pagtawag sa kanya na baog. Sumunod ang mga bank transfer. At ang huli, ang dokumento mula sa mental hospital. Nagsimula ang kaguluhan. Sumigaw si Siska, tinutukan siya ng spotlight. Pinagbabato sila ng mga bisita. Nakatayo si Santiago na parang estatwa. Tumingin siya kay Eliana. Ngumiti lang si Eliana. Lumapit si Eliana sa entablado. Mahal? Sabi niya sa mikropono. Baliw? Hindi ba't yan ang plano mo sa akin? Hinarap niya ang mga bisita. Ang lalaking ito ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang kriminal na itinapon ang sarili kong ama sa lansangan. Sinungaling! Sigaw ni Santiago. Mula sa pinto, pumasok ang mga pulis. Kasama nila si Tanti. At sa isang wheelchair na tulak ni Tanti, nandoon si tatay. Malinis at maayos. Itinuro ni tatay si Santiago. Siya ang pumilit sa aking pumirma. Siya ang nagtulak sa akin palabas ng kotse. Walang nang makakatanggi. Dinakip si Santiago sa entablado. Pakawalan niyo ako! Mayaman ako! Sigaw niya. Nang dumaan siya kay Eliana, lumuhod siya. Eliana, mahal, patawarin mo ako. Yumuko si Eliana at bumulong. Ang pag-ibig natin ay namatay na sa traffic light, mahal. I-enjoy mo ang bago mong tahanan. Pinunasan niya ang damit na hinawakan ni Santiago. Dinala ng mga pulis si Santiago palabas, kasama si Siska na sumisigaw. Ang party ay naging katapusan ni Santiago. Niyakap ni Eliana si tatay at si Tanti. Ngunit may lumapit na pulis. May inabot na isang brown envelope. Nakuha po namin ito sa gamit ng suspek. Mukhang kailangan niyo itong basahin. Binuksan ni Eliana ang sobre. Sa loob ay mga lumang dokumento. Isang kasunduan sa pagitan ni Santiago at isang notaryo, isang buwan bago sila ikasal. Target, Eliana Cruz. Asset, as 50 million life insurance ng ina na makukuha kapag ikinasal. Plano, pakasalan, kunin ang pera, at unti-unting lasunin si Andres Cruz para magmukhang ulyanin. Kaya pala, ang buong kumpanya ni Santiago
ay itinayo sa pera ng kanyang ina at pagdurusa ng kanyang ama. Sapat na po itong ebidensya para sa habambuhay na pagkakakulong, sabi ng pulis. Ngumiti si Eliana. Siguraduhin niyo pong mabubulok siya doon at maibabalik ang perang ninakaw niya. 6 na buwan ang lumipas. Hinatulan si Santiago ng 20 taong pagkakakulong. Si Siska, buntis at walang trabaho, umuwi sa probinsya, dala ang kahihiyan. Isang hapon, huminto ang isang itim na sedan sa harap ng kanilang dating bahay sa Quezon City. Naibalik na ang dating puting bakod. Inalalayan ni Eliana si tatay. Malusog na siya, kahit hindi pa 100% ang alaala. Nasa bahay na tayo, tay, sabi ni Eliana. Ibinenta niya ang kumpanya ni Santiago at binili muli ang kanilang bahay. Ginamit niya ang pera para magtayo ng isang foundation para sa mga napabayaang matatanda at nagsimula ng sarili niyang maliit na interior design firm. Anak, sabi ni tatay, naglabas ng isang tsokolate mula sa bulsa. Huwag ka nang malungkot, ha? Wala na ang masamang asawa mo. Magtanim na ulit tayo ng mga bulaklak. Tumulo ang luha ni Eliana. Pero ngayon, dahil sa saya, nag-vibrate ang kanyang phone. Mensahe mula kay Reno. Text. Eliana, tuloy ba ang house blessing mamaya? Dala ako ng paboritong bibingka ni tatay. At may gusto sana akong sabihin tungkol sa atin. Pwede ba? Ngumiti si Eliana. Oo naman. Hihintayin kita. Inakay niya si tatay papasok sa bahay na puno ng pagmamahal. Isinara ang pinto, iniwan ang madilim na nakaraan, at sinalubong ang isang bagong umaga. Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, comment,